patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Anuman ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate peoples
changing fortunes and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service, Deliver News, RMM, responsabling mga mamamahayag at your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga. I-like, i-share at i-follow ang FB page ng Balitang Kasado at ganun din ang KBS RMM News TV. Halina po kayo, aking mga minamahal na tagapakinig. Labing-anim na minuto makalipas ang 9 ng umaga. Alright mga kababayan, Martes na po. Today is Tuesday, February 18, 2025. Ngayon po ay araw ng Martes. Siyempre, maliwanag ang ating kalawakan. At sabi nga'y, nagbabadya ng kaigandang panahon. Bagamat sabi nga'y medyo mainit na naman po ang ating temperatura ng araw. Kaysa naman sa maulan. Kasi pag maulan, talagang madalas baha. At saka talagang sabi nga'y nababalisa yung marami nating mga kababayan. Basta't pag umulan na, nagkakaroon na po ng sawan o nervyos. Dahil nga po doon sa matinding pagbaha at paglaki ng tubig nga po doon sa area na hindi naman talaga inaabot, ay talagang inaabot ng laki ng tubig dahil sa pagbaha. Kaya mas mainam na po yun talagang sabi nga'y medyo malinsangan. Sa gabi naman po ay malamig pa naman. Anyway, sa pangalan po ng ating station manager, si Kuyang Alan Bordeyos. At sa lahat po ng ating mga columnista at writer, ng ating Balitang Kasado, sa ating mga columnista, sa ating mga kasado patroller na nakaantabay ngayon sa iba't ibang area ng kapuluan dito sa ating bansa. Hanggang doon sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ating mga correspondent na naririyan sa lugar ng United States of America. Sa pangunguna po ni Kuyang Gilier Valencia. At ganoon din po kay Ate Lynn Gabiana dyan sa area naman ng Taiwan. Ayan. At marami pa pong iba na ating mga kolumnista na naririyan. Naghahatid ng mahalagang mga pangyayari. At dooy naganap. Kaya sabi nga po sama-sama po tayo ngayong umaga bagamat alas 9 na po nakapasok ang inyong Kuyang Arnold. 1 oras po tayo magsasama ngayon sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre magandang umaga po sa ating taga-Studio 2 Bulwagan ng Balitaan. Yan kay Ate Cora Biernes, ang ating operation manager, ang ating layout artist, Ate Joy Pasco, ang ating taga pagtaguyod, si
si Kuyang Attorney Mike Cordayos. At syempre, sa atin pong nasa Studio 3, Bulwagan ng Balitaan, mula kay Bisayang Tisoy, Kuyang Wayne Espino Lauso. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang samahan ng Rizal Provincial Police Press Corps sa pangunguna po ng ating masipag na Pangulo, si Sergeant Major Donato Bellones. At syempre, bilang tumatayong Vice President, si Kuyang Wayne Lauson. Bilang Secretary, Ate Roderica Rivero. Ang auditor, si Kuyang Alan Bordeos. Ganun din po sa ating PRO, si Kuyang Arnold Paharon Junior. At syempre, sa lahat po ng ating mga Board of Directors, sa pangunguna po ni syempre, ni Kuyang Erman Patulot. Yan. Ganun din si Kuyang Dan Torbeles, si Kuyang Ricardo Eslita. Ganun din si Kuyang ano ba? Talagang medyo na nawawala po doon sa ating memorya yung ating mga magagandang lalaki at makikisig na mga BODs ng Rizal Provincial Police Press Corps. Yan. Kaya ating kinakailangan ma-memorize nating mabuti itong mga ito. Dahil kasi nga po, medyo talaga yan. Si Kuyang Bernie Gamba, yan. Si Ate Pau de la Cruz, yan. Si Ate Vicky Custodio, yan. At ganoon din po sa lahat ng ating mga BODs ng Rizal Provincial Police Press Corps. At siyempre bilang Chairman of the Board, ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Namuco. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga, patuloy lamang po ang ating paghahatid ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon na mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, thank you for watching kay Jo Marie Calvero. Yan. Magandang umaga sa iyo, Otoy, at kamusta na yung iyong pagpupulis? Okay na ba? At syempre, ganun din sa kay Ate Beth Eusebio Francisco. Good morning sa inyong lahat dyan sa lugar ng Antique. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay diyan. At syempre, kay Brother Berhel Francisco and family. Magandang umaga sa inyong lahat diyan. At naway ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ay sumating lahat. Naway makamtan po natin ang kalakasan ng ating pangatawan at maging malusog, healthy ang ating body. At syempre sa lahat po ng ating magigiting na mga kapulisan sa ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po kay Police Colonel Felipe Maragon, ang Provincial Director ng Rizal. Magandang umaga sa iyong butihing tanggapan, Colonel Maragon. At siyempre, likewise, ganun din po kay sa ating Regional Director ng Region 4A, Calabarzon, Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan. At ganoon din po sa ating PIO Chief Public Information Office, Region 4A Calabarzon, si Lieutenant Colonel Chita del Gawiran. At sa lahat po ng ating mga kapulisan sa buong Calabarzon, sa Mega Manila, National Capital Region, siyempre sa pangunguna po ng ating PNP Chief, General Romel Francisco Marbil. Magandang umaga po sa inyong lahat at ganoon din po sa ating spokesperson ng Philippine National Police,
Brigadier General Jean Pajardo. At binabati rin po natin magandang umaga ang butihing tanggapan ng Regional Director ng Region 4B Mimaropa, Brigadier General Roger Quisada. Yan. Magandang umaga sa inyo, sir. At sa lahat po ng ating kapulisan nationwide. 25 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy na po ang ating paghatid ng mga pangunahing mga balita, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes. At syempre, dahil sa araw nga po ng Martes, ikalawang araw po sa isang linggo na binubuyo ng lahat ng ating mga kababayan. Yan, lalo na po sa mga nag-aaral, sa ating mga estudyante, sa pangmababa at pangmataas na paaralan. Ganon din po sa lahat ng ating mga manggagawa at mga trabahante sa ating bayan. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Pinapayagan ng batas ang negatibong pangangampanya. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin sa komisyon ng eleksyon nitong Lunes, walang illegal sa mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na pumupuna sa ibang kandidato sa panahon ng mga aktibidad sa kampanya. Ang Omnibus Election Code mismo ang nagpahintulot sa negatibong pangampanya, sabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Sa isang panayam, ang Section 79 ng Omnibus Election Code ay nagsasaad na ang election campaign o partisan political activity ay tumutukoy sa isang gawain na idinisenyo upang itaguyod ang halalan o pagkatalo ng isang partikular na kandidato o kandidato. Kabilang dito ang paggawa ng mga talumpati, anunsyo o komentaryo o pagdaraos ng mga interview para sa o laban sa halalan ng sinumang kandidato para sa pampublikong katungkulan. Sa kabilang banda, nabanggit ng full body chief na ang naturang mga gawain ay walang prejudice na sa iba pang posibleng kaso na maaaring isampa laban sa sinumang individual tulad ng libel o cyber libel. Nagain ang Criminal Investigation and Detention Group nitong Lunes sa Department of Justice ng mga reklamong inciting to sedition at unlawful entrances laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pananalita na pumatay ng mga senador. Ang pagpatay sa mga senador ay magbibigay daan sa mga kandidatong kaniyang iniendorso na makarating sa Upper House ayon kay Duterte sa proclamation rally ng PDP laban sa San Juan City noong February 13. Samantala, pinaalalahanan naman ni Manila Mayor Hani Lacuna na ang mga regular na empleyado ng pamahalaang lungsod na maging apolitical lalo na sa gayong panahon ng halalan. Gusto kong ipaalala sa lahat, lalo na sa mga may permanenteng posisyon, nagsimula na ang campaign period ng national election at ilang linggo na lang at magsisimula na rin ang campaign period ng local elections. Para lagi nating tandaan na bilang permanenteng kawani ng lungsod ng Maynila o ng anumang lungsod, ipinaalala namin na sa inyo na kailangan nating maging political, sabi niya sa isang pahayag. Ayon pa rin kay Lacuna, bagamat lubos niyang nalalaman na ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ay pumili ng kanilang mga kandidato, dapat nilang tandaan na bawal silang mangampanya. Binalaan din niya ang mga empleyado ng lungsod na maaaring gumamit ng mga platform
ng social media upang mangampanya para sa kanilang mga napiling kandidato na sinasabing maaaring ilagay ito sa panganib ang mga posisyon ng kanilang sinasakop. 29 na minuto makalipas ang 9 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito nga po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, arms exercise ng Army sa 2025 lumalawak sa Visayas, Mindanao. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido nitong Lunes, ang pag-uulit ngayong taon na tinaguri ang Combined Arms Exercise Katihan ay lalawak hanggang sa Camp Kibaritan ng Bukidnon at Camp General Mariano Peralta sa Hamindan, Capiz. Aniya, ang dalawang bagong binyo ay bukod pa sa traditional training area sa Port Magsaysay, Nueva Ecija, ang pagsasama ng mga bagong binyo ng pagsasanay sa Visayas at Mindanao ay nagtatampok sa buong bansa na saklaw ng ehersisyo at ang pangangailangan ng subukan ang malawakang paggalaw ng mga tropa na ibinigay ang pagiging kapuluan ng bansa. Aniya, sinabi rin ni Galido na ang katihan na itinakda mula Marso 3 hanggang 12 ay magtutuon sa utos at kontrol ang pagsasanay na ito ay subukan ang aming kahandaan sa labanan at ipakita ang aming kakayahang umangkop at kakayahang magsasagawa ng komplikado mataas na pusta na operasyon ng may katumpakan. Tiwala kami na ang mga kinalabasan na pagsasanay na ito ay magpapalakas sa aming mga kakayahan sa utos ng kontrol, lalo pang mapahusay ang aming kahandaan upang tumugon sa anumang hamon na maaaring magbanta sa aming pambansang seguridad. Sabi niya sa isang panayam, ang Caltex Katihan o Catex Katihan ay ang ikalawang iteration ng mga maniobra militar sa buong PA-wide at sasali sa paligid ng 6,000 tropa ng susubok sa mga fire platform tulad ng mga tangki at artilleria peraso. Ang utos at kontrol ay tumutukoy sa paggamit naman ng autoridad at direksyon ng isang maayos na tinalagang commander sa mga nakatalaga at nakalakip na persa sa pagsasakatuparan ng misyon. Sinabi ni Galido na mahalaga ang utos at kontrol para sa interoperability ng Army sa Navy at Air Force. Ang 2025 Catex Katihan ay nagsisilbi ring tampok sa ika-128 founding anniversary ng Philippine Army sa nagbabandila ng temang matatag sa nasandigan ng bagong Pilipinas. Alas 9:33 ng umaga. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. NP 971 election gun ban violators arestado simula January 12. Round 1. Ready, go! Umabot na sa 971 ang naaresto dahil sa paglabag sa gun ban simula na magsimula ang election period January 12. Ayon sa Philippine National Police, Lunes sa press briefing sa Camkrami, Quezon City, sinabi ni PNP Information Chief Colonel Randolph Tuanyo na 21 sibilyan ang lumabag sa gun ban batay sa datos ng National Election Monitoring Action Center. Noong February 16, lumalabas din ang sa datos na 22 security guards, 8 tauhan ng Armed Forces of the Philippines at 5 miyembro naman ng PNP ang kabilang sa mga lumabag. Ayon sa report, karamihan sa mga violators ay
minomonitor sa Metro Manila na may 219 kasunod ang Central Luzon at Calabarzon. Nagsagawa ang PNP ng 254,355 checkpoints sa mga lugar na itinlaga ng Commission on Elections. Patuloy aniya ang pagkapatupad ng PNP ng mahigpit na hakbang upang sugpuin ang mga illegal na baril, maiwasan ang karahasan may kaugnayan sa halalan at itaguyod ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Nagbunga ang kampanya ng 962 na nakumpiskahan ng baril sa pamagitan ng iba't ibang operasyon ng pulisya. Ayon pa rin kay Tuanyo, dalawang hinihinalang election-related incidents din ang itinaas ng PNP, isa ang kumpirmadong election-related crimes at 13 noon non-election-related incidents. Ayon kay Tuanyo, ang kamwalplaging o pagtutugma sa kasuotan ng mga kalahok sa campaign rally ay normal na gawain ng mga tauhan ng pulisya na inaatasang tiyakin ang kaligtasan ng publiko sa mga naturang okasyon. Sa isang pahayag, binigyang diin ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang dedikasyon ng pulisya sa pagtiyak ng mapayapa at kredibling proseso ng halalan. Ang mga numero ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang ating pinaigting na operasyon ay nasa buong pwersa at hindi tayo bibitaw. Mananatiling determinado ang PNP na pangalagaan ang proseso ng halalan sa pamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng ganban, neutralisasyon ng mga kriminal na aktibidad at pagpigil sa anumang pagtatangka na guluhin ang eleksyon, sabi ni Marbel. Nananawagan naman siya sa publiko na makipagtulungan, manatiling mapagmatsyag at iulat ang mga kahinahinalang aktibidad na maaaring magbanta sa kapayapaan at integridad ng May 12 midterm elections. Aniya, mananatiling mahigpit na apolitical ang PNP, tinitiyak na walang miyembro ng puwersa ang nakikibahagi sa anumang aktibidad ng partisano sa panahon ng halalan. Ang Central Luzon, nasa 260 short firearms ang naitala ng Police Regional Office 3 mula January 10 hanggang February 15 sa pamagitan ng revitalized campaign nitong katok. Ayon pa rin sa Police Regional Office 3 Chief Brigadier General Jean Pardo, aktibo ang Central Luzon Cops na sa pag-abot sa mga firearms holder na hinihimok ang mga ito na sumuko ng mga laws at unrenewed firearms. Pinapalalahanan namin ang lahat ng gun owners na i-renew ang kanilang firearms license o isuko ang kanilang mga baril para sa safekeeping. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod, ito ay tungkol na rin sa pagprotekta sa buhay at pagtiyak ng mapayapang proseso ng halalan. Ayon pa rin kay Pahardo, tinitiyak niya na ang lahat ng surrendered firearms ay maayos na dokumentado at secured habang tumutulong din sa mga firearms holders sa pagsunod sa mga regulasyon. 38 minuto makaraan ang ikasyam ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Kuyang Don Robert Romero, Kasado Patrol 20, standby. Mga ilang makaraan lamang ng ilang pagbabalita. DA Malls pagbibinta ng mas murang baboy sa gitna ng tumataas na presyo. Round 1. Lady, go! Tinitingnan ngayon ng Department of Agriculture ang pagbibinta ng mas murang baboy bilang alternatibong opsyon para sa mga mamimili sa gitna ng retail price spikes similar to rice where we introduce at Rice for All. Tinitingnan din natin ang posibilidad na mamamagitan din ang DA doon sa posibilidad sa pork, pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa isang panayam nitong Lunes. Para sa RFA, mas mura ang ibinebenta ng DA
rice na option sa Kadiwa Center at kiosk sa mga public market at mga piling istasyon ng MRT at LRT sa Metro Manila. Gayunman, sinabi ni De Mesa na ang mga detalye ay hindi papinal para sa baboy. Kabilang ang target na presyo at lokasyon ng pagbibinta na nanatiling mataas. Ang presyo ng baboy sa Metro Manila sa halagang 380 pesos hanggang 480 ang kilo para sa baboy. Liempo at 350 pesos naman hanggang 420 pesos ang kilo para sa pork. Kasim as of February 14 ayon sa DA Bantay Presyo. Bukod sa baboy, pinag-aaralan din daw ng DA ang pagbebenta na mas abot kayang manok. Samantala, sinabi naman ni De Mesa na malamang na ang DA ang makaisip ng maximum suggested retail price para sa karne ng baboy sa Marso kasunod ng resulta ng initial na pag-aaral sa spiking price ng baboy sa bansa. Ang mga natuklasan na ayon sa tatalakayin at konsulta sa mga stakeholder most likely this week, magkakaroon ng consultation na mangyayari. Umaasa rin si De Mesa na susunod ang mga lokal na pamilihan sa MSRP sa karne ng baboy. Kaya nga tayong mga set ng MSRP for the compliance at kaya nga mayroong pag-aaral muna ang DEN, susunod ang mga konsultasyon para lahat aware doon sa mga gagawing hakbang at para bago pa man din magkaroon ng paglalatag ng MSRP. So, yung livelihood ng compliance mataas siya, sabi niya, kasama sa pag-aaral ang makatwirang markup o profit margin mula sa farm gate hanggang retail prices sa buong value chain. Nauna rito, sinabi ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na ang anumang bagay na higit sa 400 pisong kada kilo ang antas ng presyo para sa retail pork ay itinuturing na unreasonable. Alas 9:42 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Thank you for watching kay Jomari Calvero. Thank you for watching Kuyang Don Robert Romero and Kuyang Zidi Zantusidad. Likewise sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa araw na ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, kamusta na po yung inyong lagay ng inyong kalusugan? Kamusta na po yung inyong pamumuhay sa mga sumandaling ito? Okay lang po ba sa inyo na nakakaraos kahit papaano? Sabi nga, basta ang mahalaga, medyo naghihigpit ng kaunti ng sinturon at medyo dumidistansya. Para sabi nga, ang wika nga'y magkaroon na mas maganda pang panimula ng inyong pamumuhay. Sabi nga'y, ang buhay talaga ay napakahiwaga. Kaya nga po may kanta si Rico J. Puno na mahiwaga ang buhay eh. Yan, yun po yung kanyang kantang iyon na mahiwaga ay talagang yun po ay sabi nga'y napaka-attractive po sa sino man na talagang sabi nga'y nagsasabing ang buhay ay dapat pangalagaan lamang dahil ito po ay iisa lamang. Na kapag ito po ay sumablay at inyong napabayanan, ay nagiging karahilanan po ng kapahamakan ng inyong buhay. Kaya ang kinakailangan po talaga sa ating mga minamahal na mga kapwa-tao at mga kababayan, kinakailangan po talaga ay yung iba yung pagmamalasakit ang dapat na mamutawi sa inyong puso, yung pagpapahalaga sa inyong kapwa, hanggat maaari, ingatan ang anumang uri ng iringan,
inggitan, o anumang uri ng pagpapahamak sa kanyang kapwa. Sapagkat sabi nga po, hindi magandang ehemplo iyan para wika ngay kayo ay ika ngay makaligtas doon sa malaking konsyensya na siyang maghahatid sa inyo sa dulo ng inyong pagsisisi. Kaya sa ating palatuntunang ito ng gabay at patnubay ay nais lamang po nating ipabatid sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ang layunin po natin dito ay may parating lamang yung kaganapan na siyang pangyayari sa loob at labas ng ating bayan. Sabi nga'y magbalitaan tayo ng naaayon sa mga makatotohanan lamang at hindi yung sabi nga'y fake news lamang. Sabi nga ito po ay ang ating pong KBS RMM News TV ay patuloy na naghahatid at nakikisimpatya sa lahat ng bagay na naaayon si kabubuti ng ating mga kababayan dito sa ating bansa, ganun din po sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Anyway, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol 20 mula po dyan sa lugar ng National Capital Region. Ito po ay may kinalaman sa kaso ng dinggi sa bansa, tumataas ayon sa Department of Health. Ang detalye po ay manggagaling po sa ating Kasado Patrol 20 mula kay Don Robert Ramero. Alright, Kuyang Don, standby, report. Kasado Patrol report. Alright, Kuyang Don Robert Ramero. Alright, good morning. Sige, iputok mo na yan. Pinagtutunan ngayon ng Department of Health ang siyam na local government units sa bansa, partikular sa Quezon City, ang National Capital Region, ang Region 4A at Region 3 na tinamaan ng dengue. Nauna nang nagdeklara ng dengue outbreak ang Quezon City Local Government Unit matapos na makapagtala ng 45 kaso ng dengue at 10 rito ang nasawi dahil sa kagat ng lamok. Kaugnay nito ay pinulong ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga barangay captains para isagawa agad ang prevention measures kontra dengue at paghanda ng 66 na health center sa lungsod. Ayon kay Undersecretary Albert Domingo ng Department of Health, ay mayroong outbreak response ang mga local government units kapag mataas ang datos ng nabanggit na sakit. Sa datos ng DOH sa kasalukuyan ay tumaas sa 40% ang kaso sa bansa at ngayon pa lamang ng buwan ng Enero hanggang Pebrero ng taong 2025 nakapagdala na ng ang ahensya ng 20,234 dengue cases. Ito ay nationwide. Dagdag pa ng opisyal, kakaiba at hindi pangkaraniwan ang ganitong sitwasyon dahil dapat aniya sa buwan pa ng Hunyo ang may makikitang pagsipot ng naturang sakit dahil umpisa na ng tag-ulan at dumarami ang mga lamok. Ito anya ay bunga ng climate change dahil sa pagkakaroon ng bansa ng mga intertropical convergence zones at easterlies na nagdadala ng malakas na ulan at hangin. Ang tubig na naiipon ang siyang pinangingitlugan ng lamok na ang ahensya naman at ay nanawagan sa publiko na kagad na magtungo sa mga barangay health centers ang sinumang magkakaroon ng lagnat para maiwasan ang naturang sakit. Mula sa National Capital Region, Patrol 20 Don Robert Ramiro para sa KBS RMM News, Diaryo na TV5. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol 20
Mula pa rin dyan sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Alas 9:49 ng umaga, ito'y atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Isunod po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47 mula naman po dyan sa area at lugar ng nasa Pasig. Alright, ito po ay ang ating Kasado Patrol 47. Ito po mga kababayan ay may kinalaman po. May kinalaman hinggil sa guro. Wanted sa isang kasong rape. Arestado sa bisa ng warrant of arrest. Arestado ng Pasig Police. Yan, ang detalye po ay manggagaling sa ating Kasado Patrol 47. Alright, Kuyang Dan Torbeles, standby report. Kasado Patrol Report. Kuyang Dan, good morning. Sige, iputok mo na yan. Yes, likewise, Kayang Arnold. Mula sa Eastern Police District ng Eastern Park area sa ulat ni District Director ng Eastern Police District Police Director Police Colonel Villamor Q. Tulyao, anya ang kapulisan ng Eastern Police District ay walang humpay at puspusan ang police operation ng Eastern Park sa area sa 4 na lungsod hanggang sa labas ng kanilang AOR o Area of Responsibility, lalo na kung may warrant of arrest sa mga akusado na mga dito sa mga individual nga nagtatago ito sa batas nga naging matagumpay naman sa pagkakasakote o pagkakaresto ng mga ng Pasig Police sa akusado na may kinalalaman ko yung Arnold itong rape, itong sinasabing ang top number 2 most wanted person ng Eastern Police District sa nasabing sa lungsod Pasig na may kinalalamang kaso na statutory rape sa akusado dito sa biktima na 14 anyos. Ang akusado na kinilalaman ng Eastern Police District Police Colonel Tulyao na si alias Doddsman, 36 anyos, isang guro. At ito'y inaresto ito ng Pasig Police bit-bit ang nasabing warrant of arrest noong November 5, 2024 sa lugar ng kanyang kinaroroonan sa Pabia, Iloilo City. Nang matunton ito ng Pasig Police at nakakulong naman ito sa Pasig City Jail dahil sa kasong statutory rape na may visa naman na ito'y hinain ng warrant of arrest na inisyu naman noong February 13 taong kasalukuyan ni Honorable Jesus Angelito Yankees Huertas Jr., presiding judge ng RTC Branch 261 ng Pasig City. Itong February 16, 2025, sa loob na mismo ng kulungan ay hinahinan din ito ng mga otoridad ng standing warrant dito sa akusado na inilabas naman ni Honorable Giovanni C. Geronilla Gastrox, presiding judge ng RTC Branch 98 ng Antipolo City noong taong October 9, 2024 sa kasong rape sa ilalim ng 266A ng Revised Penal Code sa parehong kaso na walang inirekomendang piyansa ng korte ayon sa investigasyon ng Pasig Police dito sa akusado na ang umano itong biktima na isang 14 anyos na 2 bisis umano na naganap sa dalawang hotel na umano'y sa Pasig noong June 14, 2024 at ang pangalawa sa Antipolo City sa isang lodge na noong Agosto 2024 ang unang pagsasamantala o pinagsamantalaan dito sa akusado itong biktima at matuklasan niya ito ng mga magulang. Dito na ito nagreklamo sa mga otoridad sa Pasig Police Station at agad ito ay naaresto naman sa pamagitan ng warrant of arrest na bit-bit doon sa parte ng Iloilo. Mula sa Eastern Park area, ako si Dan Torbeles, 47. Nag-ulat live sa KBS Army News TV. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47 mula pa rin dyan sa area
ng Pasig, Kuyang Dan Torbeles. Thank you, Kuyang Dan. 6 na minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito ay atid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. National Newspaper. Isunod po naman natin ang situational report ng ating Kasado Patrol 25, si Kuyang Lando Luto. Alright, Kuya Lando, good morning sa iyo diyan. Kuya Lando. Alright, medyo may problema ang signal ni Kuya Lando. Kuya Lando, 1. Okay, ating babalikan na lang natin si Kuya Lando Luto. Ganap na alas 9:55 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balanse at totoo, National Newspaper. Alright, tunguhin po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40. Siya po ay naririyan sa lugar ng Quezon City. Alright, Kuyang John Santusidad, standby report. Kasado Patrol report. Alright, Kuyang John Santusidad, Kasado Patrol 40. Ang kanyang ulat, arestado ang 4 na lalaki na nagsasawang Oplan, Bulabog kanina ng madaling araw, dyan sa lugar ng Quezon City. Ang detalye ay magmumula kay Kuyang John Santusidad, Kasado Patrol 40. Alright, Kuyang John, good morning. Apat na lalaki nang nagsasagawa ng Oplan Bulabog ang mga operatiba ng DTMU, Quezon City Police District, sa pamumuno ni Police Lieutenant Jameson Centeno. Nakilala ang mga suspek sina Piolo Pilonia, 23 anyos, residente ng Barangay Batasan, Quezon City. Moses Pipito, 18 anyos, residente ng Barangay Batasan, Quezon City. John Harold Tilan, 22 anyos, at MJ de la Cruz, 18 anyos. Ang mga suspek po ang mga residente ng Barangay Batasan City. Na-recover ng mga partiba mula sa mga suspek 7 piraso na plastic sachet ng hinalang marijuana. Ang nasabing marijuana may timbang na 25 gramo at sa halagang 3,000 pesos. Nangyari ang nasabing Oplan Bulabog kanina lang madaling araw, pasado alas 12:10 ng umaga sa area ng Battalion Street, Batasan, Quezon City. Samantala, Kuya Arnold, ngayong umaga lang, timbog naman ang isang lalaki sa bypass operation ng mga Drug Enforcement Unit, Station 14, Holy Spirit, Quezon City, sa pamuno ni Police Lieutenant John Abogado, Chief SDO, at sa pangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Ritado, Station Commander. Nakilala ang suspek na si Bern Joseph Pamintuan, 27 anyos, alias BG, at residente ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang suspek nagtrabaho bilang parking boy na nabanggit na barangay. Nakupiska ng mga partiba mula sa suspek 2 pirasong plastic sachet ng hinalang sabu, isang coin purse kulay itim at 200 pesos bilang bypass money. Nangyari ang bypass presyon sa area ng
Faustino Street, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Pasado alas 5:10 ng umaga, February 18, 2024. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Winston Ibanez. Wala dito sa Quezon City, ako si John Santos Sidad, Kasado Patrol 14, nag-uulat, TBS RMN News, Diaryo na, TV pa. Sa'yo, Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol. 40 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Quezon City, Oyang John Santusidad. Impunto nga rin sa 10 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Hello, good morning sa First Rider Fertiles Colonel Road Batang. Magandang umaga. First Rider Fertiles Colonel Road Batang. At syempre, binabati rin po natin ng magandang umaga si John Abogado. Yan, good morning sir. At sumayin nyo ang kay gandang umaga. Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang ating paghatid ng mga balita. DA Malls pagbebenta ng mas murang baboy sa gitna ng tumataas na presyo. Round 1. Ready, go! Tiningnan ngayon ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng mas murang baboy bilang alternatibong opsyon para sa mga mamimili sa gitna ng retail price spikes similar to rice where we introduce the rice for all. Tinitingnan din natin ang posibilidad na namamagitan din ang DA doon sa posibilidad sa pork, pahayag ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sa isang panayam nitong Lunes para sa RFA, mas mura ang ibinebenta ng DA na rice option sa Kadiwa Center at queues sa public market at mga piling istasyon ng MRT at LRT sa Metro Manila. Gayon din sinabi ni De Mesa na ang mga detalye ay hindi pa pinal para sa baboy, kabilang ang target na presyo at lokasyon ng pagbebenta. Nananatiling mataas ang presyo ng baboy sa Metro Manila sa halagang 380 pesos ang kilo hanggang 480 pesos. Para sa baboy, liempo at 350 pesos hanggang 420 pesos ang kilo sa pork, kasim as of February 14 ayon sa DA Bantay Presyo. Bukod sa baboy, pinag-aaralan din daw ng DA ang pagbebenta na mas abot kayang manok. Samantala, sinabi naman ni De Mesa na malamang na ang DA ang makaisip ng maximum suggested retail price para sa karne ng baboy sa Marso sa susunod na resulta ng initial na pag-aaral sa spiking price ng baboy sa bansa. Alas 10:02 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Rescore. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PH at Georgia pumirma ng kasunduan sa mutual recognition ng seafarers certificates. Round 1. Ready, go! Nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Georgia na palakasin ang ugnayan ng pandagat sa pamagitan ng magkakatuwang na pagkilala sa mga sertipiko ng mga mandadagat sa ilalim ng International Convention on Standards at Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended. Sa isang pahayag nitong Lunes, sinabi ni Maritime Industry Authority na ang kasunduan ay naglalayong palakasin ang kooperasyong pandagat at matiyak ang pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa pagsasanay at sertifikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim naman ng kasunduang ito, kikilalanin ng Marina at MTA ang mga sertipiko na inisyo ng administrasyon ng bawat isa na nagpapahintulot sa mga seafarers mula sa dalawang bansa na maglilingkod sa mga onboard vessels na lumipad na sa kanilang mga bandila, sabi ni Marina. Ang memorandum ay nagbabalangkas ng mga kondisyon para sa pagkilala, kabilang na ang pagsunod sa mga regulasyon ng
CW pagpapanatili ng mga pamantayan sa pagsasanay at sertifikasyon at mga periodic inspection. Nagtatag din ng memorandum ng mga provision para sa kooperasyon sa mga technical at administratibong bagay na may kaugnayan sa sertifikasyon at labor affairs ng mga seafarers ang sabi nito. Ang Memorandum of Agreement ay nilagdaan ni na Marina Administrator Sonia Malaluan at Director Alexi Aklidiani ng Georgia Legal Entities of Public Law, Maritime Transport Agency. Ang pinakahuling development na ito ay nagpapatibay sa papel ng Pilipinas bilang nangungunang provider ng mga seafarers sa buong mundo at pinalawak ang international partnerships nito upang mapangangalagaan ang kapakanan at professional na paglago ng mga Pilipino. Maritime professionals ang sabi nito. Ang deal ay formal na sa sidelines ng 11th session ng Subcommittee on Human Element Training and Watchkeeping ng International Maritime Organization noong February 12. Naroon sa mga seremonya ng paglagda, sina Ambassador at Permanent Representative sa EMO, Teodoro Locsin Jr. at Georgia Charles D. Affairs George Saganilides. 5 minuto makaraan ng 10:00 ng umaga, ito ay atid ng balitang kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Tuloy-tuloy mga lamang po na mga kababayan ng ating balitaan. Labi ng Pinoy Cup sa US Air Coliseum ipapalipad pa uwi February 20. Round 1. Ready, go! Iuwi na sa Huwebes ang labi ng isang police colonel, Pergentino Malabed, na namatay sa banggaan ng isang military helicopter sa commercial plane noong January 29 malapit sa Washington DC sa Estados Unidos. Ayon pa rin kay Philippine National Police Information Chief Colonel Randolph Tuanyo, nitong Lunes darating ang labi ng Malabed alas 7:45 ng umaga, February 20, at bibigyan ng full honor sa February 27. Officially, dadalhin yung kanyang labi dito para bigyan ng honor dito sa February 27 para for viewing, and then finally ang internment niya ay sa March 5, sabi ni Tuanyo sa isang press conference sa Camp Crame. Ayon pa rin kay Malabid, hepe ng Supply Management Division, sa ilalim naman ng Philippine National Police Directorate for Logistics ay kabilang na sa 67 fatalities ang insidente. Ayon kay Tuanyo, nasa opisyal na paglalakbay si Malabid na ginagampanan ang kanyang tungkulin nakatuon sa paglilingkod sa pangangalaga at pagtiyak kapwa sa PNP at sa bansa. Ang masamang kapalaran ng eroplano ng American Airlines ay papalapit sa Ronald Reagan National Airport nang lumipad sa landas nito ang helicopter ng US Army. May 60 pasahero at 4 na crew ang sakay ng pampasahirong eroplano habang 3 namang sundalo ang sakay ng helicopter. 8 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasado. Ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. At siyempre, good morning po kay First Rider Parteles, Colonel Road Batang. Binabati po natin siya ng magandang umaga. Si First Rider Parteles Colonel Road Batang. Magandang umaga po, sir, at sumainyo ang kay gandang umaga ngayong araw ng Martes. Samantala, PH Army malapit nang makakuha ng short-range air defense missiles. Round 1. Ready, go! Ayon pa rin kay Philippine Army Commander Lieutenant General Roy Galido nitong Lunes, mayroon na silang appropriation para makakuha ng short-range air defense missile system. Nasa appropriations na natin ibig sabihin sa budget ng PA.
na nakaligtas noong nakaraang taon na nakakuha ang Army ng mga short-range air defense systems, and this is now an operation mining and mechanism to acquire its sinagawa, sabi niya sa isang interview. Ang protektong ito ay naiiba sa Philippine Navy na kumukuha rin ng mga katulad na sistema ng armas upang maprotektahan ang mga bagong nakuha nitong BrahMos cruise missiles platforms. Ang mga maikling sistema ng air defense missile ay kinakailangan upang maprotektahan ang mga pag-i-install ng PA at iba pang sensitibong kagamitan at platform laban sa pag-atake ng hangin ng kaaway. Ayon pa rin kay Galido, ang pamumuhunan ng missile system ay bahagi ng patuloy na pagbuo ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines upang may pagtanggol nito ang kanilang teritoryo. Hindi tinutukoy o nagbigay ng specifics ang PA chiefs kung anong short-range air defense missile ang balak nilang procure. Tulad ng nabanggit ko noong nakaraang taon, naniniwala ako Disyembre ang Army sa nagsasagawa ng venturing sa pagtukoy sa mga plataporma o kakayahan sa pagbibigay daan sa Army na i-project ang ating persa sa loob ng soberanya ng bansa na siyang 200 exclusive economic zone sa koordinasyon o bilang suportan sa pag-unlad ng kakayahan ng Navy at ng Philippine Air Force, sabi ni Galido. Alas 10:10 ng umaga, ito'y atid ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ito pa rin po ang inyong abang lingkod ng Gabay at Patnubay, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuco. Ramon Alcaraz ng PH Navy sumali sa Kumodo International Plate Review. Round 1. Lady, go! Ayon pa rin sa Philippine Navy nitong Lunes, ang offshore patrol vessel nito sa BRP Ramon Alcaraz ay lumahok sa International Plate Review na sa kabilang ng mga kaganapan ng 5th Multilateral Naval Exercise Kumodo ng Indonesia. Naganap ang opening ceremonies ng naval exercise sa Port of Benoa sa Bali noong Linggo. 31 naves ang nakikibagi sa nasabing event. Kasunod na ang seremonya ng pagbubukas na lumahok ang Philippine Navy sa prestihiyosong IFR, isang showcase ng presensya ng hukbong dagat at kakayahan ng mga kalahok na bansa. BRP Ramon Alcaraz proudly represented and Philippines in the naval formation, demonstrating the PN's commitment to regional security and interoperability and strengthening naval diplomacy with allied and partner nations, sabi ng NIBE. Itinampok ng IFR ang kahangahangang pagpapakita ng mga ari-arian ng hukbong dagat na sumisimbolo sa kolektibong determinasyon ng mga bansa sa pangangalaga sa mga interes ng dagat. Ang delegasyon ng Philippine Navy ay pinangungunahan ni Philippine Fleet Commander Rear Admiral Joe Anthony Orbi kasama sina Philippine Defense at Armed Forces Attached Colonel Emerson de los Santos at Naval Task Group 84 Commander Captain Maluni Agudelo. Upang i-cap off ang mga engagement ng araw, ang delegasyon ng Philippine Navy ay dumalo sa welcome dinner na ginanap sa opisyal na tirahan ng gobernador ng Bali. Ang kanyang kamahalan ay Iwayan Coster. Ang nasabing okasyon ay nagbigay ng plataporma para sa mga matataas na pinuno ng hukbong dagat upang mapaunlad ang kamaradire, makisali sa mga talakayan sa mataas na antas at mapahusay naman ang international na kooperasyon sa seguridad sa dagat, sabi ng Philippine Navy. Ang Medical Civic Action Program ay naka-schedule Lunes sakay ng KRI Dr. Will Wahidin Sudiro Usudo 991 na nakadaong sa Tana Ampupier, Karangasim District ayon sa Antra News. Ito ay isang programa ng serbisyo sa komunidad na magbibigay naman ng komprehensibong pagsusuri sa kalusugan at ngipin.
pagtutuli ng masa, pagbibigay ng dugo at mga minor de edad na operasyong medikal. Kasama rin si MNIC ang isang programa sa pangalaga sa kapaligiran at pag-iwas sa abrasyon sa pagbaybayin na nagtatampok ng pagtatanim ng puno ng bakawan na Igasti Ngora Rai Forest Park area. Ang paglabas ng mga hot claims ng pagong na Peninsula Beach, Nusa Dua Valley at isang paglilinis ng beach sa Mertasari Sonor Beach ulat ng Antaraños. Magtatapos ang MNIC sa February 22. Labing-limang minuto na makalipas ang ikasampu ng umaga. Ito nga po ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Good morning, thank you for watching Roma Canino di Tablan. Magandang umaga kay Kuyang Joseph di Tablan dyan sa area naman po at lugar ng dyan po sa lugar ng Barangay Sunuan sa Taytay Rizal dyan sa Sitio Borol. Kamusta na ang inyong bakery dyan ni Sister Lita? Yan. Kaya talagang yung bakery iyan ni Sister Lita Reyes ay talagang patok na patok sa masa. Bukod na sa masarap na, malinamnam pa ang kanilang hot pandesal. Ang pandesal talaga nila ay bukod na sa talagang siksik na, malalaki pa. Kaya talagang sulit ang mag-aalmusal tuwing umaga. Ito nga po ay sa kagalingan po ng paggagawa ng magaling na baker master na si Kuyang Joseph di Tablan. Kaya Kuyang Joseph, patikim naman ng iyong espesyal na pandesal. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. PTF MS. Kinatuwa ang ulat ng Zero Journalist Killings noong 2024. Round 1. Ready, go! Alright, thank you for watching. Kuyang Chu dito lang Soyman Jr. ang ating Kasado Patrol 27. Magandang umaga sa iyong pagsubaybay. Samantala, malugod na tinanggap ng Presidential Task Force on Media Security nitong Lunes ang ulat ng Committee to Protect Journalists na nagsasabing walang Pilipinong mamamahayag na napatay noong 2024 na tinatawag itong makabuluhang hakbang sa pagsisikap na matiyak ang kaligtasan ng media sa bansa. Sa isang pahayag, kinilala ng PTFOMS Executive Director Undersecretary si Torres Jr. ang sibag at dedikasyon ng mga stakeholder sa pagsuporta sa mga prinsipyo ng press, freedom at pagprotekta sa buhay ng mga professional na media. Ang kawalan ng journalist killing sa 2024 tulad ng iniulat ay isang patunay na pagtutulungan ng iba't ibang stakeholders kabilang na ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, mga organisasyon ng media at lipunang sibil sa pagtataguyod ng mas ligtas na kapaligiran para sa press, sabi ni Torres. Aniya na nanatiling mapagmatsyag ang PTF o MS at nakatuon sa pagprotekta sa mga manggagawa sa media na napansin na ang mga banta sa mga mamamahayag ay nananatili sa iba't ibang anyo. Kabilang na ang online harassment at pananakot. Kinilala namin na ang pagkikipaglaban para sa seguridad ng media ay isang patuloy na proseso at hindi namin kayang maging kampante, sabi niya. Patuloy naming isinusubaybayan at tinutugunan ang lahat ng uri ng pagbabanta at pangharas laban sa mga mamamahayag. Muli niyang pinagtibay ang pangako ng task force na imbestigahan ang lahat ng naiulat na kaso ng pagbabanta at karahasan laban sa mga mamamahayag, pagpapalakas ng pagkikipagtulungan sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, pagpapalakas ng mga programa ng kamalayan at edukasyon sa seguridad at kaligtasan ng media, at pagpapabuti ng mga mekanismo para sa mga insidente ng pag-uulat.
Inihimok din ni Torres ang mga media organizations at journalists na makipagtulungan sa mga autoridad sa pagpapanatili ng safe and secure environment para sa journalism. Nananawagan din ang PTF o MS head sa publiko na manatiling mapagmatsyag at iulat ang anumang banta laban sa mga professional sa media. Nananatiling nakatuon ang PTF o MS sa pagtataguyod sa constitutional na garantiya ng press freedom at pagtiyak ng magagampanan ng mga mamamahayag ang kanilang tungkulin ng walang takot at maganti, sabi ni Torres. At syempre talaga, kinakailangan po talaga ang ating buong sambayanan. Ang lahat po ng ating mga kababayan ay kinakailangan po talagang kayo ay maging maganda ang relasyon ng ating mga mamamayan. Lalong-lalo na po ang ating mga kababayan sa mga taga-media o taga-press. Sapagkat sila po yung nagbibigay ng mga sariwa at mahalagang mga balita na nagaganap dito sa ating bayan. At sabi nga po ay hindi naman po natin sa nilalahat base nga po dito sa mga ilang komento po dito sa ating comment box. Okay, babasahin natin. Kuyang Arnold, ang media po ba, pati po ba mga vlogger ay kasama po ba sa mga sinasabing media para po sila ay isa rin po sa makakatulong ng mga journalism? Okay. Magandang katanungan ito. Itong inyo pong tanong nito. Ang media po talaga ay sabi nga po ay may mga sinasabi nating mga protocols o mayroon po silang sinasabi nating mga procedure. Yan. At ika nga po ang vlogger po na sinasabi nyo rito, sila po yung mga nasa social media. Sila po yung pwedeng gumawa ng mga fake news o sinasabi nating scripted para lamang po dumami yung kanilang mga viewers, yung kanilang mga followers dahil sila nga po ay mayroon po talagang sabi nga sila po binabayaran na nanggagaling po sa ikangay sa mga parte po ng social media. Kaya talaga po sa mga bagay pong ito ang mga nangyayari po ay ang vlogger po ay hindi po sila dumadaan po doon sa masusing ikangay code of ethics ng ating mga mamamahayag. Sapagkat hindi po sila talaga sabi nga nakadaan ng masusing pagsasanay. Lalong-lalo po sa linya po ng mga pagbabalita at pamamahayag. Kaya nga sabi nga po, related nga po na ang mga lehitimong media sila po yung mismong naghahatid ng mga balita at mga impormasyon na nagaganap. Katulad po dito sa atin sa KBS RMM News TV. Ang ating pong mga taga-pamamahayag dito ay talagang sabi nga po yung mga professional na talagang sinasala pong mabuti yung kanilang ibinabalita. Hindi po natin pwedeng i-edit o tulputulin ang ganung bagay kung ano po yung mismong ating naririto, siya po nating ibinabahagi ng diretso sa ating tagapakinig. Kaya masasabi po natin na ang lahat po ng mga lumalabas na balita rito sa ating palatuntunan ay pawang makatotohanan sapagkat yan po ay walang binawas, wala po kaming idinadagdag. Kaya muli ko pong inuulit doon po sa may mga text ko rito o komento sa ating comment box ng Balitang Kasado, magkaiba po ang vlogger kaysa po sa media outlet o sa press. O siyempre kamoy related po sa anuman po mga tabloid o pahayagan, kasapi po ng National Press Club at ng KBP. Yan, ang karamihan po talaga. Kaya sabi nga po sa lahat po ng ating mga mamamahayag sa iba't ibang dako. Sabi nga po ay pumapailang-langlaan talaga ang kasikatan ng mga vlogger dahil sila po ay gumagawa at karamihan po yung mga katang-isip lamang. Parang sa pelikula ba? Kaya sana mga kababayan, ipatuloy lamang po ninyo ang inyong pagkokomento. Pwede po kayong mag-comment.
o magpadala ng inyong mga mensahe dito sa comment box ng Balitang Kasado. Yan po ang official Facebook page at ang KBS RMM News TV. Yan. At yan po ibabasahin po natin kahit po yung mga nais po ninyong batiin, yung inyong mga minamahal sa buhay, o may mga kaarawan o anuman pong parte ng okasyon, pwede po nating batiin. O banggitin yung mga nais nyong iparating ninyong mga mensahe. At 34 na minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. CID ginagay ng RAPS BS FRRD dahil sa Keltrick BS mga senador. Round 1. Ready, go! Nagay ng reklamo ang Criminal Investigation and Detection Group CIDG nitong Lunes ng mga reklamong inciting to sedition at unlawful utterances laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pananalita na pumatay ng mga senador. Ayon kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, hindi dapat baliwalain ang sinabi ng dating Pangulo, kaya naman ang mga kasong isinampa sa Department of Justice and encourage killing sa anong nangyari. Ang daming pupunta ngayon sa Kongreso ng mga pamilya na humingi ng hustisya ngayon. Pag itinanong siya, did you order the killings? I-deny niya naman, sinabi ni Torre sa mga reporter. Ayon pa rin kay Torre, kung aatakin ang gusali ng Senado ng Pilipinas o kung may mga senador na papatayin, hindi maaaring sabihin lamang ni Duterte na hindi niya ito iniutos at ito ay isang figure of speech lamang. Iyon ay hindi katanggap-tanggap, sabi niya. Nauna na nagsalita ang dating Pangulo tungkol sa pagpatay sa 15 senador upang lumikha ng mga bakanting posisyon para sa mga kandidatong kanyang iniendorso. So, ay i-formalize natin, file natin ang kaso at tingnan natin ang kanyang sagot sa kasong isinampa sa kanya, sabi ni Torre. Samantala, sinabi naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maaaring mag-isa ang National Bureau of Investigation or NBI kung susuriin ang mga umano'y banta ni Duterte. Moto proprio pwedeng tingnan ng NBI yan. Pero tingnan na lang natin. Alam ninyo naman, sanay na tayo sa wika ng dating Pangulo. Sanay tayo, sinabi ni Remulla sa media noong Lunes. As a matter of policy, hindi raw magre-react ang DOJ sa bawat pahayag ng mga Duterte. Hindi naman lahat ng sinasabi niya ay tatalon tayo, pero if the senators itself complain, then we have reason to act on the matter kasi siyempre sila yung sila yung endangered noong ganoong statement, ang sabi ni Remulla. I can possibly have a ripple effect of the hindi natin alam, dagdag niya. Inulat ni NBI Director Jaime Santiago ang posisyon ni Remulla na nagsasabing hindi sila mahilig magsagawa ng investigasyon maliban kung dapat magsampa ng reklamo ang mga individual na pinagbabantaan o binanggit. 28 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balanse at totoo. National Newspaper. Survey validates need for Vice President Sara impeachment trial ayon sa mambabatas. Round 1. Ready, go! Good morning kay Justin Rivera. Thank you for watching. Samantala, tiningnan nitong Lunes ni Ako Bicol Party List Representative Hil Bungalon, isa sa mga prosecutor ng impeachment ng House of Representatives, ang kamakailang resulta ng Tanggiri survey bilang validation ng overwhelming na pangangailangan na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, ang survey ay sumasalamin sa demand ng populace para sa pananagutan
Ang resulta ng survey ay malinaw na indikasyon na nananawagan ang sambayanang Pilipino ng hustisya at transparency bilang mga kinatawan ng mamamayan. Tungkulin nating sundin ang panawagang ito, tiyakin na ang proseso ng impeachment ay sumusulong. Bungalon also, a House Majority Leader said. Sa survey ng tanggirin na isinagawa mula February 10 hanggang 12, 2025, lumalabas na 73% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat harapin ni Duterte ang impeachment trial sa Senado dahil sa aligasyon ng balak na pagpatay kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang malinaw dito, nais ng ating mga kababayan na managot ang sinumang lumalabag sa batas kahit pa ito'y isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Dagdag pa ni Bungalon, ang impeachment complaints na inendorso ng 215 miyembro ng Kamara de Representantes ay nag-aakusa kay Duterte ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft, and corruption at iba pang matataas na krimen. Sa sobrang suporta ng publiko at ng ating mga kapwa mambabatas, kailangang buuin ng Senado ang sarili bilang impeachment court para tugunan ang mga seryosong aligasyong ito, ang sabi ni Bungalon. Sinabi pa ng survey, 51% na ang mga respondente ng sumusuporta sa impeachment complaint na inihain ng Kongreso, habang 53% naman ang sumasang-ayon sa dapat litisin si Duterte dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education na ginamit niya sa pamumuno. Ang mga numerong ito ay sumasalamin sa malaking bahagi ng ating populasyon na humihingi ng transparency at accountability sa paggamit ng pundo ng publiko, ang sabi ni Bungalon. Noong February 5, ang mga dokumento ng impeachment ay ipinadala sa Senado at natanggap naman ng Senate Secretariat bago ipagpaliban ang sesyon. Nananawagan si Bungalon sa mga senador na igalang ang kalooban ng mamamayan at gampanan naman ang kanilang tungkulin sa konstitusyon sa pamamagitan ng agarang pagpupulong bilang impeachment court. Mapagpasiyang kumilos ang Kamara bilang tugon sa clamor ng ating constituents para sa hustisya. Ito ngayon ay incumbent na Senado na gawin din ito na atiyakin ang patas na walang kinikilingang paglilitis. Sabi niya, nauna rito binasura ni Senate President Francis Escudero ang anumang impeachment proceedings. Sa adjournment ng Kongreso, binanggit ang legal at procedural constraints na dapat munang tugunan bago kumilos ang Senado sa anumang reklamo. 32 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda na mukon ng Gabay at Patnubay. Survey validates need for Vice President impeachment trial ayon sa mambabatas. Round 1. Lady, go! Samantala, siyam na rebelde ng Northern Samar sumuko. Isinuko ang 6 na baril. Round 1. Lady, go! Alita mula sa Tacloban City, hindi bababa sa 9 na miyembro ng New People's Army ang sumuko sa Northern Samar at nag-turnover ng 6 na baril. Iniulat ng Philippine Army nitong Lunes, sumuko sa 19 Infantry Battalion ng Philippine Army noong February 15 ang mga rebelding kabilang sa Sub-Regional Guerrilla Unit ng NPA. Iniabot ang grupo ang isang R4 rifle, 2 M16 rifle, 2 improvised M14 rifle, isang
carbine rifle, anti-personnel mine at 2 bandoler. Personal na nagpakita sa pila ng hukbo sa barangay Upong sa Katubig, Northern Samar ang mga sumuko na kinilalang alias Amboy, Johnny, Linlen, Adi, Bobby, Ostoy, Boy, Nap at Yutot. Sa pagbanggit ng mga salaysay mula sa mga sumukong rebelde, sinabi ng militar nagpasya silang talikuran ang armadong pakikibaka dahil sa matinding gutom at pagkawala ng suporta ng komunidad. Ayon pa rin kay Lieutenant Colonel Marvin Maragon, commander ng 19th Infantry Battalion, ang kanilang pagsuko ay nagtatampok sa dedikasyon ng mga security forces at local government units sa pagtiyak ng kapayapaan at kasaganaan sa Northern Samar. Ang mga individual na ito ay gumagawa ng matapang na desisyon na tatanggihan ang karahasan at yakapin ang isang hinaharap kung saan maaari silang mag-ambag ng positibo sa kabilang mga komunidad, sabi niya. Tinatanggap namin ang mga ito ng may bukas na mga bisig at tumayo handa upang suportahan ang kanilang muling pagsasama sa lipunan. Ipinahayag ni Major General Adonis Ariel Orio, commander ng 8th Infantry Division ng Army, na handa ang pamahalaan na tulungan ang mga rebuilding nais pumili ng mapayapang buhay. Ipagpapatuloy natin ang ating pagsisikap na magdala ng kapayapaan dahil lahat tayo ay Pilipino. Layunin naming muling isama kayo sa komunidad at ipakita sa inyo kung ano ang maibibigay ng pamahalaan, mas magandang buhay at mapayapang kapaligiran. Sana ito ang magmarka ng simula ng inyong bagong pagkakataon. Ang sabi ni Orio, samantala nakikipag-ugnayan naman ang tropa ng pamahalaan ng mga local government units upang mabigyan ng agarang cash assistance at iba pang benepisyo ang mga dating rebelde na sumasailalim ngayon sa pagpoproseso sa ilalim ng Local Social Integration Program at Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sasailalim din ang mga dating rebelde sa debriefing, healing at reconciliation sessions upang matiyak ang maayos na muling pagsasama sa lipunan. 36 na minuto makaraan ang 10 ng umaga. Ito yatid ng KBS, RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Samantala, magagaling na engineers, architects sa Medal S para sa 2025 ay pawang mga Pilipino. Wow, talaga naman, bida talaga ang Pilipino kahit saan. Round 1. Lady, go! Balita naman mula sa Dubai, United Arab Emirates, ipinagdiwang ng Filipino Times Watch List Top Engineers ang Architects and the Medal S 2025 ang mga nagawa ng 126 exceptional Filipino professionals sa isang award ceremony at summit na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates noong February 14, araw ng mga puso. Inorganisa ng New Perspective Media Group ang kaganapan ay nagbibigay parangal sa mga natatanging kontribusyon ng mga enhinyero at arkitektong Pilipino sa rehiyon sa nagtatampok sa kanilang mahalagang papel sa paghubog ng infrastruktura at pag-unlad ng rehiyon. Kabilang na sa mga awardes ang mga arkitektong civil engineer, chemical engineer, electronics engineer, electrical engineer at mechanical engineer mula sa Bahrain, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Kinilala na nasabing okasyon ang pambihirang impluensya ng mga Pilipinong professional na sa rehiyon, partikular sa pagmamaniho ng sustainable urban development, mga plataforma na kumikilala sa mga nagawa at makabuluhang kontribusyon ng mga Pilipino tulad ng The Filipino Times Watch List of Filipino Engineers and Architects and the Medal S. Suportahan at higit pang hikayati ng ating kababayan na mag-excel sa alinmang larangan na maaaring maging sila. Alfonso Ferdinand Burr, Philippine Ambassador to the United Arab Emirates, said in a news release, higit pa sa paggalang sa kanilang trabaho, ito rin ang mga
nagdiriwang ng kanilang mga individual na kontribusyon sa pagpapatibay ng napakalaking mabubuting kalooban ng ating komunidad sa rehiyong ito. Ang kanilang matibay na pamana na nagmula sa lubos na dedikasyon at kasipagan na kilala nating mga Pilipino, Raul Hernandez, Philippine Ambassador for the Sultanate of Oman. Ang kanilang mga nagawa ay sumasalamin hindi lamang sa teknikal na kadalubhasaan kundi pati na rin sa katapatan ng mga Pilipino na integridad, profesionalismo, katatagad at inobasyon. Mula sa groundbreaking designs hanggang sa engineering feats na humuhubog sa skylines ay nagpapabago ng mga lungsod. Ang kanilang mga gawa ay pinagmumula ng pagmamalaki para sa ating bansa na nagpapatunay na ang talento at kadalubhasaan ng mga Pilipino ay nagniningning sa pandaigdigang entablado, sabi ni Hernandez. Ang buong listahan ng mga awardees ng The Filipino Times Watchlist Top Engineers and Architects and the Medal S 2025 ayon pa rin sa pagkakasunod-sunod ng kanilang apelyido sa pamagitan ng disiplina ayon kay Dr. Karen Remo, Chief Executive Officer at founder ng NPMG at publisher ng The Filipino Times. Ang lathalain ay nakatuon sa pagbibigay kapangyarihan sa mga Pilipino sa buong mundo. At ang pangyayaring ito ay patunay lamang sa kanilang napakahalagang kontribusyon. Malaki ang nakikinabang sa talento, katatagan at kadalubhasaan ng mga profesional na Pilipino. Ang sektor ng engineering at architecture sa gitnang silangan ipinagmamalaki naming magbibigay ng isang platform na nagtataguyod naman ang pagkilala sa peer-to-peer at pagdiriwang ng kahusayan sa trabaho, pamumuno, profesional na tagumpay, katatagan at serbisyo sa komunidad, sabi ni Remo. Ayon pa rin sa Consul General Marford Angeles ng Philippine Consulate General sa Dubai, napakahalaga ng mga inisyatibong tulad ng The Filipino Times Watchlist na pagkilala at pagmamalakas ng epekto ng mga overseas Pilipino na mahusay sa kanilang larangan. Sa pamagitan naman ng pagdiriwang ng mga nagawa ng aming mga enhenyero at arkitekto, hindi lamang namin kinikilala ang kanilang sipag kundi hinihikayat din ang iba na itulak ang mga hangganan ng kanilang mga kakayahan, sabi niya. Sa pamagitan ng inyong pagsisikap, na itaas ninyo ang bar para sa kung ano ang makakamit ng mga Pilipino sa buong mundo at hindi kapanipaniwala na ipagmamalakin namin ang lahat ng inyong nagawa. Ang inyong tagumpay ay hindi lamang nagpapasigla sa katayuan ng mga profesional na Pilipino sa gitnang silangan, kundi nagbibigay inspirasyon din sa iba pang sumunod sa inyong mga yapak. Pinupuri rin namin ang The Filipino Times sa patuloy na pagsuporta sa mga professional na Pilipino at pagbibigay ng plataforma upang ipagdiwang ang kanilang mga nagawa. Ayon kay John Rio Bautista, Labor Attached ng Migrant Worker Office Dubai at Northern Emirates. Ang mga professional na ito ay tunay na trailblazers na nagtutulak sa mga hangganan ng pagbabago at pagpapanatili sa gitnang silangan. Patuloy na binabago ang kanilang pambihirang gawain ang rehiyon at natutuwa kaming kilalanin ang kanilang mga nagawa na nagbibigay inspirasyon sa iba na sumusunod sa kanilang mga yapak. Ayon pa rin kay Benz, ang Chief Operating Officer ng NNPMG at General Manager ng The Filipino Times. Ang mga engineer judges na tumutulong sa pagtukoy ng mga awardees ay sina Cheryl de la Peña na agad na naging chapter president ng Philippine Institute of Civil Engineer, United Arab Emirates at Senior Quantity Surveyor and Contra. Yan ang mga kabuwang mga balita mula sa ating bulwagan ng balitaan.
mula sa ating Studio 2, mula sa kinaroroonan ng ating publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre, pinasalamatan din po natin ang lahat ng ating mga nakasama dito sa ating technical site, si Ate Del Rose Aldea Santos, at ganoon din si Ate Rose Adiron. Maraming salamat din sa ating mga nakasama na mga kasado patroller sa pangunguna ni Kuyang Dan Torbeles, ni Kuyang Don Robert Romero, ganoon din si Kuyang Jun Santusidad, at lahat ng ating mga kasado patroller na nakaantabay at nakibahagi ng mahalagang mga balita dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at paggabay sa mahigit kumulang na 1 oras ng ating pagtatanghal. At anyway, sa araw po ng Miyerkules ay muli po tayong magbabalik sa ating official time ng ating palatuntunan mula 8 hanggang 10 ng umaga. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito'y inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco, nagpupugay ng isang mapagpalang araw ngayong araw ng Martes, February 10, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mulit-muli, sumainyo ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Alright mga kababayan, bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.
upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay